Good morning! Happy Monday, guys! And thank God, it's Monday! Ayan, grabe yung mata ko. Ang dark. Parang hindi pa natatanggal yung eyeliner ko. Ang sakit na nun dito ko kakaganon. Siguro tama nga yung tama nga yung nag-comment na baka kaya parang nagda-darken yung ganto ko. Dahil siguro sa sa cream na bleaching cream na nilalagay ko kasi sensitive nga naman yung part dito kaya parang nangingitim siya. Alam niyo yun? Kasi parang namalat. Pero sabi, massage lang daw lagi. Hindi ko alam kung paano pero dapat, ganyan ba? Or basta. Kaya ang pangit tuloy ng mata ko ngayon, parang dark na, parang sinapak. Mukhang panda. Mukhang panda talaga. Anyway, wala pang masyadong ganap today. Hindi mag-workout si Heinz. Kasi, pag Monday kasi, ang pangit din ng class. Sabi ko sa'yo, diba yung Zumba na paulit-ulit lang din naman yung steps. Tapos, parang hindi, pag Monday lang naman yun. Tapos, parang hindi na, siguro kasi sanay yung katawan ko sa workout talaga na parang medyo intense compared sa Zumba. Pero hindi. Kasi yung Zumba pag Wednesday, pawis na pawis ako. Si Kian nga. Okay naman siya. Siguro depende lang din sa instructor. Pero pag Monday, hindi talaga din ganun masyadong kaganda. Tapos late na, 5:30 nagsa-start yung Zumba and then 5 to 6:30, 6:30 to 7:30 yung spinning. Si Heinz medyo, pag umuwi ng Monday, minsan maaga-aga kaya hindi na ako nakapag workout din dahil sayang din sa oras. Ayoko rin siya mag-antay kasi gusto ko magpahinga rin siya. Diba? Kaya pag Tuesday, Wednesday, Thursday, talagang tinotodo ko yung workout ko kasi yun yung may time kami mag-workout. Pero pag Monday, ayoko mag-antay si Heinz. Gusto ko mas marami siyang pahinga or date na lang kami. Kaya hindi na ako nag-workout ng Monday. Tsaka nakatama. Okay din sana 5:30 to 6:30. Kaya lang wala useless yung workout mo kung hindi ka pagpapawisan din, 'di ba? Sayang yung class mo if ever. So yun, ngayon hindi ko alam gagawin ko. Natay ko si ate sa Anastasia Salon ulit ako magpapalagay ng pilik mata if ever kasi parang parang 800 pesos for lashes lang sa SM. Parang same lang din naman. So, bakit pa ako gagastos ng 800 pesos, diba? Dito na lang sa 350 lang to kahit 400 pa. Makapal din naman. Tsaka si ate mo, okay rin naman maglagay ng pilik mata. Kaya sabi ko, antayin ko na lang yung pandikit. If ever na meron na, doon na lang magpapalagay sa kanila. Kasi nahinayang ako sa 800 pesos. Para lang sa pilik mata, diba? Yung 800 mo for 2 months na yun. Or, pang ilang months mo na yung 400 pesos na retouch. Naisip ko lang. Same lang naman. Importante may pilik mata, diba? Pero, next time siguro kapag marami extra. Kasi nga sabi ko sa inyo, marami pa kami bayarin to. Ngayon hanggang October, may mga bayarin pa kami. Pero, after October, super luwag na yun. Kaya makapag-travel na ulit kami by Feb siguro ulit. Feb or January or Feb, pwede na ulit kami mag-travel ulit. God willing talaga. Sobrang luwag na yun. Kaya, tiis-tiis lang. May talagang time na ganito para siguro, iniisip ko pag may mga gantong, bigla ang bayarin, ganyan. Tapos, yung pampagawa pa namin ng bahay, may nanghiram sa amin ng money. Kaya, madadelay yung paglipat namin kasi, papagawa pa namin yung bahay ng mga tiles, ipapaseparate pa namin yung mga rooms. Kaya biglang may nangailangan, pinahiram muna namin ng money. Kaya sabi namin antayin lang namin yun. Kasi mabilis lang naman, may may biglaan lang din na kailangan gastusan yung pinagpahiraman namin ng pera. Kaya yun, pero buti na lang dyan sila mama para sila muna bahala dun sa bahay namin kasi nagbabayad pa kami ng dito ng monthly. So kapag pumasok na, kapag lumipat na kami ng bahay doon, hati na kami nila mama sa monthly ng bahay namin kasi nakapag-ibig loan yun. Ginamit namin yung pag-ibig ni Heinz, pag-ibig talaga ni Heinz, pag-ibig loan sa bahay namin doon sa Cavite. So yun. Kaya, tiis-tiis lang muna kasi sakto nga na yung pera na rin sana yun na hiniram sa amin
pang ano na rin sana yun, pagawa ng bahay agad-agad. So, dapat this year makalipat na kami. Since yun nga, ganun talaga, pero tiis-tiis lang. Pag feeling ko pag may ganito, iniisip ko na lang na may plan si God for us. Importante, importante nakakain pa rin namin yung gusto namin. Alam mo yun, mas importante yung needs mo kaysa sa wants. Kasi yung wants, sabi nga, di ba ni Heinz na, andyan lang naman lagi, hindi mawawala yung mga gusto mo dyan sa material na bagay. Andyan lang yan sa mall. Importante pa rin yung may makakain ka, nakakagala ka pa naman. Anyway, yung pera naman na hiniram dapat pambahay talaga namin and may mga extra naman kami. Pero syempre, lagi kami nagsisave for the future or in case of emergency. 'Di ba? Yun yung importante, may pang emergency ka, hindi mo masabi na, 'di ba? Ayun, tiis-tiis lang and pagtapos na ng October, sobrang sarap sa pakiramdam and syempre, bayad na yung kotse, wala na kayong intindihin monthly, so, mas makapag-travel. Talagang gusto kasi talaga namin ma-experience mag-travel hanggat kaming dalawa pa. Alam niyo yun, talagang gusto namin talaga sulitin. Anyway, 26 pa lang naman ako. Hanggang 27 pa lang ako sa September. Okay lang yun. Iba kasi mahirap kasi yung parang pag tsaka ka nag-anak, tsaka ka mag-iinarte, mag-feeling single, mahirap naman kasi kawawa naman yung anak mo. Kaya ayaw din namin madaliin yung sarili namin. Kasi nga dahil sabi ko nga sa inyo before na bihira lang talaga yung mga nagkakaanak na talagang nagagawa pa rin nila yung gusto nila. Alam mo yun? And kaya ka nga nag-work hard, diba? Para para kahit may anak ka na, magagawa mo pa rin kahit papano. At malasan lang. I mean, masuportahan pa rin yung kaartihan mo. Pero dapat umayon pa rin tayo sa, alam yun, lifestyle natin. Diba? Kung nag-work hard naman and marami namang ipon, why not? Diba? Pero kung alam mo naman na sakto or kung ano man, nagsasuffer kasi yung bata kapag ganun, alam niyo yan. So, kaya importante talaga mag-work hard and mag-ipon talaga rin. So, yan, like ko na naman sinabi. Wala, gusto lang talaga namin, ready kami. Syempre, kanya-kanya naman tayo, diba? Syempre, mas maganda yung ready ka and iba yung feeling talaga na kapag sa sarili mong pinaghirapan yung ginagastos mo and walang pakialam sa'yo yung parents mo. Ibang-iba kasi talaga yun. Yung ganong feeling na anytime kahit saan nyo gusto pumunta, go lang. Wala silang sasabihin na parang wala ka nang ginagawa, hingi ka lang ng hingi, tas ganyan pa yung ginagawa, diba? Ayaw naman namin ng ganun. Kaya rin kami bumukod kasi gusto rin namin magawa yung gusto namin gawin since hindi naman namin inaabali yung mga magulang namin. Kaya ang sarap ng feeling na uuwi ka ng gabi or late na, tapos tuwing trip nyo, bigla ang road trip, bigla ang labas, or minsan pag gusto nyo mag-travel, wala silang maririnig kasi hindi naman kayo nanghingi sa kanila kahit piso diba? So, saka wala kang matatago kasi lahat naman ng ginagawa nyo, pinagpapaguran nyo, pinagtutulungan nyo mag-asawa. Kaya, sarap lang ng feeling na talagang ganun. Iba talaga pala. Ngayon ko lang na-realize na ganun pala dapat. Simula nakilala ko rin si Heinz, dun ko lang na-realize. Kasi syempre, lumaki ako na di naman sa pagyayabang na lahat nakukuha ko, isang hingi lang, ganyan, bigay agad. Pero since nakilala ko si Heinz, sa kanya ako natuto na iba talaga kapag may sarili ka and iba yung sarili mong pinagpaguran talaga pala. Ganun pala talaga yung life. So, yun, kaya natuwa lang ako. At least natuto ko sa kanya na kailangan hindi lagi umasa. Alam niyo yun, maging independent din. And para pag tumanda yung mga magulang natin, hindi sila mag-worry na paano na kaya yung anak ko, ganyan, 'di ba? Kasi syempre dagdag isipin pa nila yun na mag-worry sila kasi syempre bawat magulang alam naman yung kakayahan ng anak nila. So mas maganda alam ng magulang mo na kaya mo tumayo sa sarili mo para kampante sila sa iyo, 'di ba? So dami ko nasabi, 10 minutes na pala. Ang daldal ko naman. Sige guys, later na nga lang ulit and tignan mo na may itsura ko. Ang pangit talaga ng mata ko ngayon, sobrang itim dahil hindi natanggal ang eyeliner ko. Ayan meron pa may itim-itim pa. Miyan na nga guys. Ayan, kakain ako ng pizzera. Bumili ako kahapon. Beef and mushroom siya.
Munti ko nang makalimutan meron pala ako nito. Hi guys! Ayan, ang kotse na ako. Bale, late na ako naligo for 30 na. Ayan. And gamit ko sa, sa brows, gamit ko sa brows ko is yung essence na powder, tapos yung sa dulo, Etude House. And lipstick ko, ano to? Wait lang. Yun, yung bigay ni ate, lovely na Color Dream Maybelline New York. Ayan. Pencil lang. Hindi ko kasi makita yung Sephora na gamit ko lagi. Baka naligaw lang dun sa makeup case ko. Grabe, super init. Alam mo yun, kahit late ka na, parang humid talaga. And gamit ko pala BB cream. Medyo maputi pa siya ngayon kasi kalalagay ko lang. And yung Pixie na powder. So, alis muna ako guys. And may ako mag-vlog. Sobrang init talaga. Baka sa Mulito na ako, ATC na ako magpa-park na lang. Doon na lang para mas malapit. Yun. Alam niyo yung feeling na 5 seconds pa, hindi ka umabot sa stoplight. Nakakainis. 5 seconds na lang. Ang bagal na sa harap ko. Aabot pa sana. Pero okay lang. Dito na ako sa may Mulito. Doon ako magpa-park na lang sa ATC para... Pero may kukunin kasi ako sa Cebuana eh. Gusto ko rin dumaan sana ng ng Pure Gold. Siguro daan na lang ako sa Pure Gold na sa Mulito na lang ako magpa-park. Para wala bukas na lang mag-Cebuana, nakakatamad na rin maglakad. Alam mo yun. Bukas na lang ng bahala na kung anong oras. Pero daan ako sa Cebuana. So, yun, mamaya. Dito na lang pag nasa ATC. Grabe, pagbaba ko ng kotse, yung hangin parang init. Pag ganito, hindi normal. Parang wow, parang akong piniprito na yung student. Iba talaga. Lakad muna ako guys. Kakadaan ko lang sa LBC. Punta muna ako ng Pure Gold. Maaga pa naman. Natanggal ko na pala yung nail polish ko. Ako sa Pure Gold, bibili ako nito. Na Slim Soft with Gold Charcoal. Ayan, dito na ako dadaan sa may Rostans kasi bibili ako ng bread top na bread. So, ayan, bibili ako nito. Hot chick, tsaka sana yung may cheese. Wait lang, check ko muna. Ito yata yun. Cheese floss. Sana may avocado shake dito. Hey guys, ano na asawa ko? Hi ka. Ayan, dito kami sa Taco Bell. Nalate ako ng uwi dahil may meeting kami sa Yes. So good. So worth it. Ayan, dahil suki na kami, naglalawa yung cheese. Suki. At hinatid na. Hindi na ako pinapunta lang. May pizzeria. Ayan, mag-sandwich pa pala siya. Thank you. Thanks. Sabi ng isang viewer, parang talagang pagkada po kakain na tayo ito, mag-DQ ka daw talaga. Hello, good evening. And na kami. Ano yan? Wala ka na nung Ayan. 39. Ayan, DQ sandwich siya ngayon. Ba't ayaw mo nung Blizzard? Ha? Bakit? Ate mo, ayaw mo yan? Sure ka ha? Ang labo. Ayan, so ngayon, happy ka na dyan. Feeling ko mahulog yung barya sa parking na yan. Sa hawak mo. Ano muna? Yan. Very good. Yeah. I saw it.
Diba? Para kung may batang kasama. Ay! Sa birthday niya pala, may work pa rin siya kahit na off niya. Huwag kang magulo Ang hirap-hirap mag-cut eh. Anyway, sa work nga, 2 p.m. kasi, 2 p.m. kasi kami mag-check-in sa hotel. So, umaga pa lang nun, kailangan namin pumunta sa work niya. Kasi, may kailangan siyang asikasuhin kahit na off niya. Depende. Well, ganun talaga. Depende kung kailan dumating yung time Gawin mo na lang kaya agad na maaga kung hindi ba yun pwede? Hindi kasi Gawin agad. Hindi. Alam ko kasi. Sayang. Kapag Pero okay lang. may timekeeping delay, like say ang window niya is parang 4 days bago isubmit. Hindi ko lang alam. Para at least kahit pagbalik na natin ako ng work. Kahit tamang bahay ako. Sige. Okay lang. Pero yung ginawa ni Tsaka Jewel gala na dati. rin tayo. E di after na lang. Tsaka para makagala na, maghapon na lang tayo para sulit din yung punta natin sa sayang din yung toll gate eh. Ha? Pwede ba yun kahit after na lang? Ha? O yun pala eh. Ganun na lang. Depende. Kasi, Alam ko yung deadline. okay, yun. Pag nalaman niyo yung deadline, if ever, mahaba-haba yung pahinga niya after ng birthday niya. Kaya gagawin namin, maggagala kami. More gala. Kaya mag-iipon na ako ngayon. Iiwan talaga. Hindi. Mag-ano kami, mag-gala-gala kami. Mag-getaway kami and good time. Kaya tiis-tiis na kami muna ngayon. Work muna. Para paggalaan, go na talaga. So, kasi 2 p.m. kailangan namin mag-check-in sa hotel hanggang 12 yun. Excited natin. Di pa ready katawang ko. Ay, what more naman yung chan ko? Sa'yo, ikaw ready ka anytime. Ako hindi. Kaya talagang sasatisfy ko yung workout. Workout talaga. Diet din, syempre. More on diet. Ayan guys, bahay na kami. And thank God, sa araw na to, nakaraos. So ayan, kumain ako na. I know. Thank you so much na nagbigay ng mga chocolates. Si Teacher Kinain Jean. ko. Ha? Teacher Jean? Yeah. Yun, kumain ako kanina ng M&M's. Tapos di ko naubos yung sneakers kanina. Tara na, paalam ka na. Hi ka muna sa kanila. Thank you so much para sa mga nagpa-shout out. Yeah, and Magla-live kami sa meeting. And kanina nakita ko si Nicole Oreta sa Hi. bus. Binati niya ako. Sorry, di ko masyado nakilala kasi medyo madilim. And ano naman ako, poor eyesight. So, thank you so much. And hope you had a great day today. And we'll see you soon. Yeah, see you soon. And good night ka sa kanila. Yeah, good night everyone. Good night. Okay? Good And night, mahaba na guys. hair ko. Kailangan na magpagupit. Kailangan na magpagupit ng birthday boy. Uy. Sige. Yun lang. And thank you so much sa mga nag-take ng time nila. Muli pa yung sabi ko, sa isip ko, take ng time nila kanina. Ay, kahapon. Sa mga nag-comment, nagpapa-shoutout. So, yun lang. And thank you so much for watching, guys. Bukas na lang. Pinag-separate video ko na yung shoutout kasi sobrang ilang minutes, 14 minutes yun. Isa kadaldalan ko kanina, 10 minutes na. Pag nilagay ko pa dito, ang tagal na naman. Basta maraming salamat sa inyo and